Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang inusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ng kanyang mga anghel. Sa panahong yaon, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Madalas nating naririnig ang salitang sumunod tayo sa Diyos. At madalas din pinaanyayahan tayo ni Jesus na sumunod sa Kanya. Pero paano ba sumunod kay Jesus? Madalas din natin at minsan na pagnilayan natin na mapalad ang taong sumusunod sa Diyos. Paano ba sumunod kay Jesus? At sa ating ebanghelyo, binibigay sa atin ni Jesus anong dapat nating gawin para sumunod sa Kanya. Kaya tatlong bagay ang pwede nating baunin bilang aral ng Poong Hesus Nazareno sa Biyernes na ito. Kung nais nating sumunod sa Kanya at naniniwala ako na bilang mga deboto, ito din ang hangad natin na maging disipulo ni Hesus Nazareno. Hindi ba? Ang ating debosyon sana ay magdala sa atin sa pagiging disipulo at tagasunod niya. Kasi ang isang deboto na nakikinig kay Jesus, natututo kay Jesus, nais din siyang sundin. Siguro yung iba dito sa atin ay nagdasal kay Jesus Nazareno at nakagawa ng isang himala sa buhay natin. At kung titignan din naman natin ang mga ebanghelyo, yung mga nakatamasa ng mga ginawang pagpapagaling, mga himala na nagawa ni Jesus, pagkatapos noon sinasabi kay Jesus, susunod po kami sa iyo. Para paano ba sumunod kay Jesus?
Hambing sa atin ang Ebanghelyo, una, limutin ang ukol sa kanyang sarili. Ang taong sumusunod, malinaw sa kanya that everything is not about him. Hindi laging tungkol sa kanya, hindi laging para sa kanya. Di ba ang taong sumusunod ay ibinibigay ang buhay niya sa pinakikinggan niya. Ang taong matigas ang ulo, lagi niyang sasabihin, ako para sa akin Paano naman ako? Puro ako. Ang binibigyan diin ng taong ayaw sumunod, ako. Pero ang tao na handang sumunod, hindi ako ang iniintindi, kundi para sa kanya, ang tinig ng sinusundan niya ang mas mahalaga. At sana tayo bilang Kristiyano, sa ating paglago, sa ating debosyon, ay natututo rin tayo na makinig sa tinig ng Diyos. It is not about us, but it is about God. Hindi tungkol lagi sa iyo o para sa iyo, kundi ano ang maibibigay natin sa Diyos. Paano tayo makakapaglingkod sa Diyos? Kaya ang pagsunod kay Jesus ay nagpapaalala sa atin ng pagpapakumbaba. Dahil ang tao marunong magpakumbaba, hindi sarili ang iniintindi, kundi nilalatag ang buhay para sa iba. Limutin ang sarili, hindi ikaw lagi. Ang sunod, ang sabi ni Jesus, pasanin ang krus. Pero kadalasan sa atin natatakot pasanin ang krus dahil ang iniisip natin, hirap na naman ito. Kaya ang iba sa atin, ang panalangin, Panginoon, tanggalin mo na ito yung krus na to sa buhay ko. Pag medyo nahihirapan tayo, sinasabi natin, ay, krus ko yan. Tanggalin mo na yung krus sa buhay ko. Tapos minsan titingin yung misis sa asawa niya, etong krus ko. Pero wag lamang sana nating makita ang krus parang simbolo ng paghihirap. Pero magandang tignan sa buhay ni Jesus Nazareno na yung krus na hawak niya at tangan niya ay paraan din niya ng pag-aalay ng sarili para sa kaligtasan natin. Huwag mong isipin na yung krus ay pasakit lamang. Pero sa buhay ni Jesus Nazareno, dahil sa kanyang pagiging masunurin sa Ama, dahil sa kanyang pagbibigay ng sarili, niyakap ang krus para iligtas tayong lahat. Kaya ang simbolo din ng krus para sa kanya ay simbolo ng pag-aalay ng sarili. Kaya maganda rin sa buhay natin bilang Kristiyano, ano yung mga yugto sa buhay mo na iniimbitahan ka ng Diyos na ialay ang sarili? Kasi ang deboto, hindi niya iniisip na paglingkuran siya. Kasi ang deboto, sinusundan ang halimbawa ni Jesus na dumating sa daigdig, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. At ibigay ang buhay para sa ikaliligtas ng marami. Kaya magandang imbitasyon din sa atin. Ano yung mga pagkakataon na iniimbitahan ka rin
na pasanin ang iyong krus para ialay ang sarili. To offer yourself, to offer your service. At minsan, hindi ba, sa tao nagmamahal at nag-aalay, minsan hindi madali, at minsan mahirap. Kaya minsan, sa pag-aalay natin ng sarili at paglilingkod, may kasamang paghihirap. Kaso nga lang sa atin, mas tinitignan natin yung hirap sa krus. Hindi natin nakikita yung pag-aalay ni Jesus ng sarili para sa atin. Sabi nga niya ang sarili kong buhay ay kusang loob kong inilalatag at ibinibigay. Kaya magandang imbitasyon din sa atin at challenge din sa atin sa ating paglago, sa ating debosyon. Na tayo bilang mga deboto sana sa paglatag ng ating buhay, hindi lang paghihirap ang isipin, kundi mas isipin ang pag-aalay ng sarili natin sa Diyos. To offer our lives to a life of service. Paglilingkod, pagbibigay. Halimbawa, sa inyong pamamahay, may mga paraan tayo na pwede natin gawin, no? Para ialay ang sarili. Yung iba, yung mayakap ng matinding sakripisyo ng pag-aalay ng sarili na para mabigyan ng magandang buhay ang pamilyang nais paglingkuran. Nag-iibang bansa at niyayakap ang hirap ng kalungkutan. Ikaw, magandang tanong din. Ano ba yung mga munting krus sa buhay mo? Hindi krus ng paghihirap, kundi tinuturo ni Jesus Nazareno para sa iyo, para ialay ang sarili, para sa iba at paglilingkod. Pasanin ang ating krus. At ang tao na pumapasan sa krus niya, tinutularan ang halimbawa ni Jesus, ay sumusunod sa Kanya. Hindi ba ang ating pagsunod lamang ay hindi sana sa bukang bibig lamang, kundi ang ating pagsunod kay Jesus ay ang ating pagtulad sa Kanya. Maging katulad ni Jesus, maging kalarawan ni Jesus. At hindi ba ganoon naman, ang sinusundan mo ay nagiging kalarawan mo. Sana tayo bilang mga deboto ay maging kalarawan din ni Jesus sa ating pagsunod sa Kanya. Followers of Jesus. Diba, pag follower ka, minsan yung sinusundan mo, kinokopya mo minsan yung pananamit, no? Kinokopya mo minsan yung mga accessories sa suot niya, kung ano yung kulay ng buhok niya, kokopyahin mo rin. Pero hindi naman ganoon ang pagsunod natin kay Jesus. Ang pagsunod natin kay Jesus ay pagiging katulad niya. Paano natin natututunan na maging katulad ni Jesus sa ating pakikinig sa Kanya? Sa ating pakikinig sa Kanyang salita na nagbibigay buhay sa atin. Sa ating salita na nagtuturo sa atin ng daan patungo sa kaganapan ng buhay, patungo sa buhay ng pagsunod sa Ama. Tularan natin sana lagi si Jesus. At ang ating pagsunod sa Kanya ay maging pagtulad sa Kanya. Kaya magandang imbitasyon po at magandang hamon sa atin ito bilang mga nananalig at sumusunod sa Kanya, bilang mga nagmamahal sa Kanya, nagmamahal kay Jesus Nazareno, na ang tugon sana natin sa paanyayang ito, nalimutin ang sarili, pasanin ang ating krus, ang krus ng pag-aalay, at ang ating pagtulad sa Kanya, ay sana ang humubog sa buhay natin, at handa araw-araw na pagpili natin kay Jesus Nazareno
na minamahal natin. Limutin ang iyong sarili, pasanin ang iyong krus, sumunod ka sa Kanya. Amen.